Hello, magandang araw sa ating lahat, mga ka-trader. Heto na naman po si Master Kurama. Bibigay lang tayo ng update sa market ni BTC. Kasi ang dami nating nababasa na naririnig na may mangyayaring malakasang pagbagsak. So, i-analyze natin yung ating market kay BTC. So, ito yung ating 4 hours 4 hour time frame. So, makikita natin dito meron tayong higher highs tsaka higher lows. So, we are in an uptrend. Very strong uptrend kay BTC. Yan guys. So, kitang-kita naman natin na patas si BTC talaga. Going up. So, medyo meron lang tayong may mga speculative na comment, mga ideas about dito sa kay BTC. Kasi sabi nila babagsak na raw, or magre-retrace. So, lahat naman ng mga comment nila guys is possible. Wala naman kasing analysis na tama as long as yung hindi prove ni market na tama yung technical analysis mo. Walang mali, I should say, walang tama at maling analysis hanggat hindi na prove ni market. So, kung yung analysis mo is magpa-pump si BTC at nag-pump nga, tama ka. What if bumagsak? So, mali ka. So, ganun lang guys. Walang sa madaling salita, walang 100% sure sa market, sa pag-analisa ng market sa market ng mga kung ano-ano pa mga stocks dyan, crypto man or forex or Philippine Stock Exchange. So ayan na. Itong si BTC yung nakita natin dito sa 4 hour time frame, meron tayong tinitignan na possible drop. Meron mga kasama nating mga magagaling mag-analisa sa market. So yan, kung titignan kasi natin si RSI, meron tayong makikitang bearish divergence kay BTC sa 4 hour time frame. So of course, pag may nakita ang bearish divergence, tinitignan mong entry is short position. So, magbebenta tayo. But, for me kasi, tulad ng sinabi ko dun sa unang mga video ko, it's possible naman na mag-drop talaga si BTC kasi meron naman na siyang signal. Pero for me, hindi. Sa 4 hour time frame kasi medyo masyadong maliit yung kumbaga hindi masyadong strong yung trend pagka nasa inner part ka ng time frame. Kumbaga nasa lower time frame ka, mas accurate yung trend sa mga higher time frame, 1 day, 1 week. So siguro if mag-drop man tong si BTC, retracement lang muna siya hanggang dito sa 16.4. Actually, nung last week ko pa nakikita yung retracement kung magtutuloy. Eto, I'm seeing this as a retracement period kay BTC. Kasi sa 4 hour time frame, medyo mahaba na rin yung tinakbo ni BTC. Kailangan niya nang magpahinga ng kaunti para maging mas malakas siya sa another bull run. Why? Sa akin kasi bullish pa rin si BTC. For me, bullish pa rin siya. Although meron tayong konting retracement na magaganap siguro
dito. May mga inabangan tayong paparating na retracement. Pero as long as na mag-hold to, guys, ito dito sa previous resistance natin. Di ba sabi nga natin, previous resistance becomes support. So, if mag-hold to, around 18,200, if mag-hold dyan, tapos bumalik may signal tayo ng reversal na magbabalik, hindi siya reversal, continuation yung trend, may continuation yung trend. Kung baka may makita ka ditong engulfing na candle or inverted hammer or hammer, mga doji. So, ibig sabihin, nagsisignal siya na magko-continue yung ating trend. So, but still you need to find another confirmation candle na tama nga yung sinisignal ng mga doji natin na kandila. So, tignan natin tong one day so yun yung 4-hour time frame ni BTC. Kung naka 1 hour ka dito, pwede ka mag-scalp nung short kay BTC dito eh. Kasi mas maliwanag yung ating yan. So, ayan guys. Makikita natin sa 1 hour time frame may mga rejection na nagaganap dito sa ating ginawang resistance kanina. Ayan. So, may makikita nyo naman may mga rejection pa rin na nagaganap. So, hindi pa confirm yung ating retracement period. So, if magkaroon tayo ng strong confirmation na babagsak nga to. Kasi possible pa rin naman kasi na maging ganito yung mangyari sa kanya kay BTC. Possible pa rin kasi na meron tayong nakitang divergence dito, bumagsak siya and mag-accumulate lang siya dito, tapos paakyat din siya. So ganun yung mga possible na scenario natin. Kasi makikita mo dito, magkaroon tayo ng bearish divergence, but here meron nagbi-build na rin siya ng another divergence, bullish. So nagiging bullish na rin siya. So maybe if mag-hold tong ating MA100, pwede tayong mag-entry ng another long position kay BTC. Kung titignan natin to, mayroon tayong makikita rin dito na bullish divergence kay BTC. So from low to high. So ayan, meron tayong nakikita bullish divergence kay BTC. Tapos si MACD kasi sa 1 hour is matagal na yung malayo-layo na rin yung tinakbo ni MACD sa 1 hour. Yan. So possible na if mag-cross tong si MACD tapos hindi pa nakapag-cross over, hindi pa nag-confirm yung candle, yung mga price action natin nang nababagsak siya, pwede tayo ulit mag-re-entry ng long kay BTC. So sa one day, check natin yung one day. So ayan guys, parang sa one day time frame mo kasi nakikita ko parang nag-start pa lang yung bullish movement, no? So sa akin lang guys, ewan ko sa mga ibang nag-analisa ng market kay BTC. Sa akin kasi nag-start pa lang siya parang kaka-break na lang eh. So although possible nga naman yung mga retracement, sabi ko nga, sasabihin ko sa inyo guys, mas healthy ang market kung makakapag-retrace ito ng maganda. So huwag kayong matakot sa mga pullbacks, kasi minsan may pullback dyan, katulad ng nangyari kay Nier.
Nung bumagsak si BTC, sabi ko sa group, nag-post ako sa group na hindi lahat ng dump is disaster, parang ganun. Minsan nagiging opportunity rin yun para mag-re-entry. So, kay Nier, nung nag-dump, medyo may consolidation na nangyari. And, ayun, nag-pump. At na-hit nga yung, in 4 days, na-hit yung target price natin kay Nier. Pero, nag-close tayo ng position kasi nga medyo nag-dump yung market natin. Kumbaga, na-shake out tayo. Tulad ngayon, may nakikita tayong possible na dump. Nag-close tayo nung position natin. Bali, yung hinohold nating 3 position is close muna natin para at least secure yung profit. Tsaka wala na tayong iniisip pang iba. Bale, ang iniwan na lang natin is si Tomo. Kasi tutuloy natin yung mission natin doon paggamit ng Darvas Box. And nag-entry tayo kay Kava kasi yung isang kasama natin nag-entry na siya. Nag-entry na sa Kava. So, kasi napanood, hindi ko alam kung napanood niyo yung video ko about sa video ko kagabi. Ano ba ngayon? Kagabi, last night, November 21, November 22 ngayon, 6:27 PM na pala. So, nag-entry siya, nag-chat siya sa GC na meron nag-entry na daw siya. So, sabi ko, sasabayan kita, pero low leverage lang muna ako. Kasi positive naman ako dun sa chart ni Kava na aakyat siya. Hindi ko lang alam kung kailan. So, sana lang hindi ma-hit yung stop loss natin. Yun lang naman guys. Bale, kailangan mo lang mag-take risk para magkaroon ng gain. So, balik tayo kay BTC. Sa 1 day time frame, ito yung I think tawag nila dito is evening star. Nagpo-form siya ng evening star. Although hindi pa naman siya confirm kasi hindi pa tapos yung ating daily candle. So, pwede pa yung mag-reverse or maging doji or what. For me, I will end kung sa 1 day sa basehan natin na sa time frame natin na 1 day. So, may nakikita tayong evening star, possible evening star. May confirmation tayong dapat makita. So hindi porket meron tayong nakita mga reversal na candle, sabi ko nga kanina, kailangan pa rin natin ng mga confirmation. So sabihin na natin ganyan na siya mag-close. Bukas ganyan yung itsura ng candle. Mag-e-entry ka ba ng short position kay BTC? For me, hindi muna ako mag-e-entry, maghintay muna ako ng confirmation. So using 1 day TF time frame, kung ganito siya mag-close, sabihin natin close na yung market, close na si BTC, nag-close siya dyan sa 1 day time frame niya, ganyan yung itsura niya, hindi ako mag-entry. Ang hihintayin kong ang magiging entry point ko is the following day. Titignan natin kung mag-close siya dito below that line, below this low of this candle. Kasi bullish candle to. Tapos nagkaroon tayo ng I think sabi nga nila evening star. Nagkaroon ng evening star, then may follow candle, pero hindi naman niya na-break ito. So possible na pwede bumaba sa next day after this candle. Kung ganyan siya, next day, November 23, pwede siyang mag-touch dyan. Pero of course, pwede rin siyang ma-reject. Pwede rin siyang umangat ulit. Kung ma-break niya to, kung yung November 23 natin, mag-break dito sa above naman nito. Yan, kung mag-break siya dyan sa resistance na yan, I will go for long. So, ayun guys, yun lang yung sa 1 day time frame. Yun lang naman yung masasabi ko. Kasi sa 1 day time frame,
makikita naman natin uptrend pa rin siya, di ba? So napakalinaw naman ng trend. Ayan siya, oh. Series of higher high, higher high, higher high, higher low, higher low, higher low. So ganun lang guys, tandaan nyo lang lagi na trend is your friend. So kung may makikita kayo mga pullback, then it's an opportunity to enter a position for another long dito kay BTC. Kung may pullback man yan, magpo-pullback man siya, hanap na kayo ng mga position na pwede nyo pasukan sa pullback ng, kumbaga nag-pullback na siya, nag-create na siya ng, tawag nila dito is parang ABC, kumbaga gawa natin siya ng ABC sa mga Elliott wave dyan, mga nag-Elliott wave, hindi kasi ako marunong sa Elliott wave. So sabihin natin nag-create siya dyan, ABC. So dito sa area na to, mag-check ka na ng mga reversal. So makakakita ka siguro dito mga makakita ka dito ng mga reversal candle like inverted hammer, mga ganyan, inverted hammer siguro, mga ganyan. Kita ba? Basta yun na yun. Makikita kayo ng mga inverted hammer, doji, ano pa ba? Ba't tayo madilit? Doji, bullish engulfing. Ayun lang guys, kung uptrend yung market, maghanap kayo ng entry na pataas. Kasi meron naman yung mga nagka-counter trend, pero kumbaga ini-scalp lang nila. Kasi counter trend nga baka may mas malaki yung chance na bumalik na siya ng bumalik. So guys, 1 week. Try natin sa 1 week. Ito, medyo mas malinaw yung ating market structure. So plot tayo ng may nakikita kasi ako dito, parang may tatlong senaryo ako nakikita na pwedeng maganap dito sa ating 1 week na time frame kay BTC. So 1 week time frame, ito yung ating resistance area. So approaching tayo dito sa resistance area natin, na ang all time high kasi ni BTC is 19.7. So 19.7 kanan, 19.798. So 19.8. Kay BTC kasi guys, bullish pa rin ako sa kanya even sa 1 day time frame, although approaching tayo dito sa ating resistance. So I'm confident enough na mabibreak niya tong resistance. Confident lang, pero syempre kailangan natin ng precaution pa rin para kung mali man yung bias natin na ma-break tong resistance, is hindi tayo madehado. So precaution lang. So ito yung ating nakikita na pwedeng maging senaryo kay BTC. Kasi ang nakikita ko dito is parang nagkaroon siya ng double bottom. Eto. So nagkaroon siya ng double bottom rin sa BTC, katulad ni Ethereum. Kay Ethereum guys, breakout na tayo dun sa ano ba yan? So yan, parang karoon siya ng double bottom. Kung makikita nyo, W tsura niya. So possible yan yung ating scenario, which is na-break nga niya yung kanyang neckline, which is eto. Kaya na-break niya yung neckline niya. So na-hit niya yung all-time high niya. So ang ganda sana nito kung dito tayo nakasabay, breakout dito sa neckline.
Actually, makikita mo dito sa 1 day time frame, breakout talaga yan eh. Check natin yung 1 day. Balik tayo sa 1 day. So, ayan. Ayan yung ating 1 day time frame. Kay BTC, meron strong breakout dito na naganap kay BTC sa kanyang neckline. Bali reject muna siya, pero yung tsura ng candle kasi is hindi ko alam kung pin bar ba yan or hanging man ata yung tawag nila dyan. Tapos pero bullish, nung biglang bullish siya dito, lakas nung pressure ay nung push ng mga buyer. So that time nag-break na rin siya sa 1 week and bullish candle. So karon siya ng momentum, and yung mga buyers natin, yung volume kasi natin, so palagi niya naririnig sa akin pagka may mga breakout na nagaganap, nakatingin ako sa volume. Yan, para medyo maiwasan natin yung mga fake out na breakout, tumitingin ako sa volume. Kung mataas yung volume natin, mas maganda. So ayan, bullish pa rin ako kay Kwan. Ito yung dahilan kung bakit ako confident kay BTC na magbe-breakout siya. First, makikita natin yung moving averages natin. Is maganda pa siya. Kumbaga nag-start pa lang siyang mag-spread out. So, pabuka. Kumbaga sa bulaklak is pabuka pa lang siya. Kumbaga, paumaga pa lang. Nag-uumaga pa lang at bumubuka pa lang yung bulaklak niya. So, parang ganun lang guys. Tapos, another confirmation ko, itong volume natin dito medyo malalakas. So possible na mag-breakout siya. And kung titignan ko kasi yung market structure ni BTC, parang accumulation stage ito. Kasi may sinad ako sa GC for tingnan natin kung kaya natin i-open. Ayan, patalastas muna tayo guys. Ito pala yung ating YouTube channel. So, Kurama Trading Secret. Please mag-subscribe kayo kung gusto nyong ma-update or matuto sa ating trading journey. Mag-share tayo ng ating mga kaalaman. Pero of course, may disclaimer tayo dito na always trade at your own risk. Kasi hindi ko naman pera yung trade. Hindi naman ako yung nagtitrade sa pera nyo. At nagbibigay lang tayo ng kaunting kaalaman. So ayan guys, meron tayong 94 subscribers and total, ano ba to? Watch time per hours 29. Hindi ko magets kung paano to guys. Pero ayan guys, so thank you sa mga nag-subscribe and sa mga nanonood ng ating video. So ayan, salamat sir. Support, thank you sir sa share, logs, pasama sa GC mo. Ayan nga pala, sa mga gustong sumali sa group chat, pasensya na muna kayo, hindi ko masikaso mag-add. Busy pa tayo, so yun. Tsaka sa mga Ilocano sa group namin, try kong gumawa ng group natin para may paliwanag ko ng mas maayos yung ating kaalaman sa pag-trade. Ano ba yung search natin? 4 phases. Pasensya na guys, medyo mabagal yung net natin kasi naka-on lang tayo. Data. So parang wala tayong mabilis na internet connection. So hanap tayo dito meron ako sa cellphone ko.
magandang example ng four phases ng market structure. Ito. So, ito guys yung parang ano ba to? Full screen. So, ito guys yung ating form for phases ng market structure. Accumulation, distribution, then accumulation area, distribution area, advancing area, sorry, itong pataas, mga advancing area, distribution area, and then declining. So balik tayo sa ating chart. So napapansin na ang rules kasi dun sa kumbaga hindi naman siya rules, kumbaga parang ang concept nung for phases market structure, ang nakalagay kasi dun is if the market candlestick is above MA 200, it means we are in advancing phase. So makikita natin dito kay BTC, wala pa si MA 200, hindi pa siya lumalabas. Pero sa one day, tingnan natin, I think nasa above. So ayan, sa one day time frame nasa above 200 moving averages na tayo. Itong kulay violet purple na line. And sa 1 week, we are above MA 100 na. So hintay lang natin siguro lumabas dito. Pag lumabas, I think nasa above MA 200 na rin tayo. So meaning nasa advancing phase si BTC. So this phase is only a what they call this, accumulation stage. So sa 1 week time frame parang accumulation lang to para sa akin guys. Tapos ito na yung advancing phase natin kay BTC. So kung sa mga magagaling dyan na nakakapanood ng ating video, correct me or mag-comment kayo below kung tama yung mga pinagsasabi ko dito, or kung ano yung mga nakikita nyong possible na mangyari kay BTC. So nandito tayo sa advancing phase, kumbaga advancing stage si BTC. Kaya I'm thinking na baka tuloy-tuloy yan, dire-diretso bumulusok, kumbaga sabi nila to the moon. Kasi kung titingnan ko, kung accumulation to at advancing stage tayo, nakapag-breakout na tayo, kumbaga nasa momentum na tayo, nag-start, kumbaga nakabuelo na si BTC pataas. And still kailangan pa rin naman natin maging cautious kasi of course meron pa rin tayong resistance dito. So ang tinitingnan ko dito, share ko lang yung ating 3 scenario kay BTC. Ang nakikita ko kasing scenario dito, if we broke this resistance and magkakaroon ng retest, possible na maging ganyan yung scenario kay BTC. Bet. Sorry. So possible na maging ganyan yung scenario kay BTC. Scenario 2, if we cannot break this resistance and have a correction, sa mga elite trader na naman, ABC, they call this an ABC. So lagyan natin ABC, A, B, and C. So magkaroon man siya ng correction na ganyan, ang susunod na mangyayari, possible another uptrend pa rin siya. So ayun yung possible na mangyari after correction. But nakikita ko naman dito, kasi ang rules natin, back to support and resistance, a resistance become a support. So dun sa correction ni ABC, no correction ni BTC na ABC, possible na maging support si resistance. But what if mag-break naman
After that correction is magtuloy-tuloy. So magtuloy-tuloy naman yung pagbagsak natin. So nakikita tayo ng pagbagsak. So possible na maging ganito yung scenario natin. ABC then drop or another XYZ sideways. Or what. Pero possible lang, ito lang yung nakikita kong scenario kay BTC. Kung hindi siya babalik, mabagsak siya. So, ayun guys. Anyway, this is a 1 week time frame. So, medyo matagal-tagal yung ating bubunuin para malaman kung tama tong ating mga scenario. Although this is a 3 scenario, pwede pa rin namang magkamali. Pwede pa rin tayong mag-sideways, guys. May sideways pa siya. Pwede nating dagdagan. 4 scenario. May sideways. So, yan guys. Bali 4 scenario na lang yung gawin natin. Pwede tayong mag-sideways dito. Kumaga mag-ganyan-ganyan pa siya. Sideways. Undecided kasi pag nag-sideways guys, undecided yung market natin. So, ayan. Bale, ilang scenario yan? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong 5 scenarios kay BTC na pwedeng maganap. So, ayan guys, abang-abang na lang tayo muna kung ano yung mangyayari. Kung kakayanin ba ng ating portfolio yung inaasahan nilang magiging retracement, big correction. Sabi nga nila may malakas ang correction si BTC, so possible. Pero sa akin guys, I'm looking for a good entry para mag-long kay BTC dito kasi I'm confident, sabi ko confident ako na mag-break si BTC kasi nakikita ko parang accumulation phase pa lang yung naganap kay BTC sa 1 week time frame, and we are in an advancing phase. So ayan guys, tingnan lang natin. Idagdag ko na lang rin para si Ethereum. So ayan guys, yung kita natin si Ethereum, meron tayong chart. Purahin muna natin. So ito si Ethereum. So kung natatandaan nyo kanina sa BTC, may binabanggit tayo mga 4 phases of market structure. So ito pakita natin. Ito maganda kasing good example sa ating phases ng market structure. So nakita nyo kanina, from accumulation to advancing. So dito may makita tayong double bottom, or pwede kasi natin consider yung triple bottom dito kaso parang mas malinaw kasi sa akin yung double bottom. So ito yung mga nakikita ko. So this is our neckline kay Ethereum. May nakita ko neckline. So and yes, dito na papasok yung sinasabi nating for market structure, 4 phases of market structure. So this is the declining phase. Eto, kumaga eto is declining. Ay, my God. This area is our accumulation phase. Eto. So, kung nasan yung ating double bottom, accumulation phase. So, ngayon, nakikita natin, nag-breakout na siya sa accumulation phase with volume. May sapat na volume na siya. Pwede tayong nakikita ko dito abutin ni
Ethereum dito, resistance. So parang kay BTC lang din na meron, hinabot niya na yung resistance niya level. Although kay BTC kasi parang kaka-breakout lang sa accumulation kasi parang unlock. Medyo mataas kasi yung accumulation phase ni BTC para sa akin, parang medyo matataas yung galaw ng market. So ayun nga guys, sabi nga 'di ba, sa four phases of market structure, once na nag-above MA 200 na si candlestick, is nasa advancing phase na tayo. So eto, katulad ni BTC, hindi pa lumalabas si MA 200 natin. Wala pang MA 200 dito. Pero sa one day time frame is nasa, ayun, we are above MA 200, which means nasa advancing phase na tayo. So ayan, sa daily time frame, ganyan yung itsura niya. So possible na sa weekly, meron, sabi nga nila may alt season, parang feel na nung iba na alt season na nga. So feel ko na nga rin na mag-alt season na tayo. So eto guys yung ating possible na target price kay Ethereum. So this is our advancing phase, and hanap tayo ng distribution. So kung hindi man magka-break yan, baka dito maghanap yung distribution phase ni Ethereum. And pwede rin naman kasi guys na may maganap na konting hindi consolidation, kumbaga consolidation area. Kumbaga nag-advance siya, tapos medyo may nakita tayong mga sideways, which is the consolidation market. Kumbaga pump then down, kita natin ganyan yung market. So consolidation yan. So pwede nating isipin na nagdi-distribute, nasa distribution phase na siya. So pero syempre hindi tayo i-assume lang natin na distribution phase na siya, pero hindi natin i-assume na magde-decline na yung market, kasi possible naman. Siyempre ayun nga, puro possibility lang naman yung pinag-uusapan natin dito, kasi hindi naman tayo si God para malaman natin yung galaw ng market in future. So possible pa rin naman kasi na after that, this area, yung inisip natin na magiging distribution phase is a consolidation lang for another pump. So yan, so another pump na ganyan. Or kung tama ka naman na ito na nga yung distribution phase and nag-breakout sa dyan, then we are in a downtrend, which is the declining phase. So yan, nabuo na natin yung four phases of market structure. So ayun lang guys yung may share natin ngayon. So bale parang nag-discuss na lang tayo ng four phases ng market structure. So ayun, so si BTC ganun lang guys. Parang kakalabas lang natin sa accumulation phase. So ayan, ito guys yung ating 5 scenario kay BTC. So kasi mahirap naman, parang napakahirap naman na kaka-breakout mo lang dun sa accumulation phase, tapos
di-distribution na dito. So possible siguro retracement or consolidation tapos pump. Ayun lang yung nakikita ko dito. Pump, uptrend going to the Mars CBTC. So ayun lang guys. Thank you sa mga nakikinig sa ating discussion, sa ating mga sinishare. Sana nakakatulong sa inyo, nakakatulong sa ating mga kapwa trader na nagsisimula pa lang. Okay, mag-alala, wag niyong i-rush yung sarili nyo na matutunan lahat. Kumbaga, one at a time lang. Kumbaga, hindi natin kailangan maging jack of all trades. Kumbaga, alam natin lahat pero wala tayong namamaster. Mas maganda yung master natin yung isa, then mag-add na lang tayo. Kumbaga, na-master mo na si RSI, na-master mo na si market structure, then mag-add na lang tayo ng isang indicator, tapos ma-master mo ulit yun, market structure. Master ka na sa market structure, add ka ng RSI, na-master mo si RSI, mag-add ka ng MACD. So, ganun lang guys. Thank you sa pagsuporta. Sana nakakatulong ako. And God bless. More gains.